Hi everyone! Sa lahat po ng OFW po dito sa Croatia at sa nagbabalak po na pumunta dito. So, ang i-share ko sa inyo ngayon is about sa health insurance po dito sa Croatia at kung paano kumuha ng doktor. So, ayun na nga kasi may emergency po na nangyari sa akin. Gawa ho ng nagka naipitan ako ng ugat dito sa stiff neck yung tawag, tapos nagkonekta dito sa shoulder ko. So nag-leave ako ng 4 na araw, pero bayad po yun. Tapos yun, i-share ko lang yung experience kung gaano kahalaga po yung insurance po dito sa Croatia at yung dapat may family doctor ka. So yung insurance po dito sa Croatia is i-alok po yan siya kung magbubukas ka po ng ATM, at saka meron din silang mga bracket. May kuan doon, may 5 something, 5 euro point something, tapos may 10 euro or 11, which is yung orange card. Yung sa akin po is blue card po yun. So yung orange po, wala ka daw babayaran kahit maoperahan ka po dito sa bansang Croatia. Yung kuan naman po, yung sa akin is 530 po yun. Buwan-buwan po kinakaltas. Automatic po yun sa ATM po yun. Tapos yun, sa family doctor naman po, yung sa akin po is ni-refer lang po ako ng kaibigan ko. Good thing is nakapag-register na po ako sa doktor ko bago pa po nangyari po yung mga sakuna na hindi mo inaasahan. So kailangan mo talaga yun, yung family doctors, kasi hindi ka po dito i-entertain po ng mga doktor kung hindi ka po nakapag-register doon sa kanila. So kailangan po dito na maghanap ka ng family doctor mo, kasi in case of emergency po, gaya na nangyari ngayon na parang naipitan ako dito ng ugat. Naipitan talaga, tapos nilagnat ako, kaya yun, actually pumasok pa ako, tapos sabi ko parang nilalagnat na ako, chef, pwede ba akong umuwi? Tapos yun, good thing is mabait po yung chef ko. Tapos yun, yung kuan ko na yun, leave is bayad po yun, 70%. Sabi nila bahala na kaida, kasi andito ako sa malayo. Kailangan mo ring atupagin yung sarili mo, kasi ikaw lang din yung mahihirapan kung anong mangyayari sa'yo. So kailangan mo ding alagaan yung health mo. Tapos yun, umuwi ako, tapos pumunta ako sa family doctor ko. Sabi ko, Dok, kailangan ko ng sick leave po, kasi nahirapan ako sa pagtrabaho gawa ng parang naipitan nga ako ng ugat dito, stiff neck yung tawag, or pinch nerve po sa English. Tapos konektado po dito sa shoulder ko, kaya yung pangalawang araw hindi na ako makatulog. Tapos yung parang nilalamig na ako, so uminom ako ng gamot. Tapos pumasok ako ng walang tulog, pero umuwi lang din ako. Mga 2 hours lang ako doon sa hotel namin, kasi sabi alas 8 pa yung dating ng boss ko. Tapos sabi ko pwede pa akong umuwi kasi masama yung pakiramdam ko, nilalagnat ako, tapos hindi ako masyadong makagalaw gawa ng ang sakit nga dito at saka sa liig ko. Baka lumala pa ba, kaya yun, nagpaalam ako. Tapos pumunta ako sa doktor ko na sabi ko, Dok, pwede mo ba akong bigyan ng yung sick leave? Tapos yun, kasi ang sakit ng dito ko sa liig, na konektado po dito, which is good thing naman, mabait yung doktor. Tapos yun, binigyan niya ako ng 4 na araw. After 4 days, babalik pa ako doon. So ang i-share ko sa inyo is kailangan nyo talagang maghanap ng family doctor dito. So paano ka ba magkakaroon ng family doctor? So kung dapat magka-ID ka muna
dapat may TRC ka muna bago ka maghanap ng family doctor mo. Tapos, paano ka ba makahanap dito? So, yung sa akin kasi is refer kasi ng friend ko yun. So, my friend, may kaibigan akong na hospital din dati. Tapos, nag-sick leave. Tapos, nakita ko siya, sumama ako. Tapos, sabi ko sa kanya, pwede mo ba akong i-refer? Good thing is mabait yung doktor doon. Tapos, tinanggap niya ako. Tapos, na-register naman ako doon. So, kaya yun, thankful din ako kasi ang hirap po kung ura-urada ka, yung parang kung doon ka magkakasakit, doon ka maghanap ng doktor, mahirap po kasi ang sama na naman ng pakiramdam mo, ang layo pa ng lalakarin mo kasi maghanap ka ng doktor, so hindi ka nila entertain kung hindi ka po naka-register doon. So kailangan mo po talagang mag-register muna doon. In case of emergency, madali na lang po, mai-entertain ka kaagad. So hindi ka i-entertain doon pag hindi ka nakarehistro or hindi mo yun family doctor. So good, yung insurance naman po is automatic na po yan siya na nakakaltas po sa itim mo buwan-buwan. Tapos yun, family doctor at saka insurance po, kailangan mo po yan dito bilang OFW kasi in case po of emergency, magagamit mo rin yan siya para sa sarili mo. So yan lang po yung may share ko sa inyo mga kabayan dito sa Croatia. Sana may matutunan kayo and ingat po tayo lahat. Alagaan po natin yung ating sarili para iwas po tayo sa mga sakuna po or yun, kasi 'di ba malayo tayo sa family, so kailangan nating alagaan yung sarili natin para kasi ikaw rin yung mahihirapan. So God bless you everyone, sa lahat po ng OFW. Ingat po kayo and ciao!